Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 3. Ano ang ibig sabihin ni Sabrina sa kanyang mga kilos at mensaheng ipinadala? Bakit niya iisipin ang tungkol sa kanila? Naging matino ang ina ni Rosa. May nagawa ba siya na hindi komportable kay Sabrina? O may sinabi ba siya na hindi niya gusto? Sa natitirang bahagi ng araw na iyon, si Rosa, ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid ay hindi masaya. Hindi nila inaasahan na ang mga bagay ay magtatapos sa ganitong paraan, o na isang araw ay iiwan sila ni Sabrina, nang walang tunay na dahilan para gawin iyon. Matapos ang 4 na taon, lumabas ng airport si Sabrina na nakasuot ng asul na suit at pantalon. Nakasuot siya ng maitim na salamin at lumilipad ang kanyang buhok, habang umiihip ang simoy ng hangin. Hinawakan niya ang kanyang mga anak, bawat kamay, at tumingin sa paligid niya. Ang lungsod ay abala pa rin tulad ng 4 na taon na ang nakalipas nang siya ay umalis. Ang mga tao ay pareho at ang kondisyon ng klima ay hindi kailanman ay hindi pa rin nagbago. Pero isa lang ang nagpabago sa pagkatao niya. Binawian na niya ng buhay at tinanggap ang ibinigay nito sa kanya. Natuto siyang maging matatag at determinado. Siya ay naging malakas at mas matalino, kaysa sa 4 na taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mga anak na lalaki ay kaibig-ibig tingnan. Nagtaka siya kung sino ang kanilang ama. Ang lalaki ay tiyak na isang gwapong dude, na may kakayahang magpalingon sa kanyang direksyon. Ang ibang mga pasahero ay patuloy na nakatitig sa 2 batang lalaki, at marami ang humipo sa kanilang mga mukha. Ang iba ay bumuga ng halik sa kanila at ang iba naman ay kumakaway lang sa kanila ng nakangiti. Gusto ni Sabrina ang pag-istilo ng kanilang buhok sa 2 uri ng gupit, at ginagawa itong kaakit-akit at nangingibabaw. Ang mga ito ay may manipis na labi at isang buong hugis na bilog na noo. Mayroon silang V-shaped jawline na may medium at matangos na ilong. Malaki ang kanilang mga mata at maputi ang balat. Madalas nagtataka si Sabrina kung gaano kagwapo ang kanyang mga anak na lalaki. Siya ay lumingon sa paligid upang makakita ng isang tao, na may katulad na katangian tulad ng kanyang mga anak na lalaki. Ang gayong tao ay maaaring kanilang ama o kamag-anak. "Ma, ito ang ating lungsod?" tanong ni Caleb. Siya ang panganay sa kambal, at kung minsan ay nag-aasal siya bilang panganay sa kanyang identical twin brother na si Khalil. "Yes, sweetheart. Uuwi na tayo," paniniguro ni Sabrina, habang pumara ng taxi at ipinasok ang mga bagahe nila sa loob. Ibinigay niya sa taxi driver ang address sa lugar ng ina ni Rosa. She had left without giving a genuine reason. She would have to go there muna bago kumuha ng matutuluyan. Maya-maya ay nakarinig si Rosa ng busina ng sasakyan, sa tapat ng kanilang bahay. Sumilip siya kung sino ang tao at nakita na lamang niya ang isang gwapong lalaki na lumabas ng sasakyan. Hindi niya maiwasang humanga sa gwapo ng munting lalaki. Sumunod, dumating ang isa pang batang lalaki na kamukhang kamukha ng una niyang nakita. Napapikit siya at naging seryosong nakatingin sa labas ng bintana. Napansin ng kanyang ina ang kanyang kaseryosohan, at hiniling na itigil na niya ang pagsundot sa kanyang ilong kung saan hindi ito nararapat. Maaari siyang lumabas at tingnan kung sino ang dumarating. Nakatira sila sa mga may kapitbahay, maaaring isa sa kanila ang may bisita. Ngunit biglang tumalon si Rosa, at sumigaw ng "Sabrina!" Sumugod ang ina at kapatid ni Rosa at sumilip din. Nakita nila si Sabrina at mabilis na binuksan ang pinto. Nang makita nilang binayaran ni Sabrina ang taxi, at humarap sa kanyang mga kaibigan, sumubsob siya sa mga bisig ng ina ni Rosa.
I missed you tita, sabi ni Sabrina, at naluluha ang mga mata. Matagal siyang niyakap ng ina ni Rosa kung saan pinuntahan ni Rosa, ang mga tahimik na nakatayong mga lalaki at inakay sila. Ikaw ba si Miss Rosa? Tanong ni Khalil, na nananabik na makilala ang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Tumango si Rosa at sinabing oo. Tumingon si Sabrina, at sinabing, maraming dapat abutin. Pinanood niya habang buhat-buhat ni Rosa si Caleb sa kanyang mga balikat, at binuhat naman ng kanyang kapatid si Khalil. Naghila siya ng ilang bagahe, ngunit sinabi ng nanay ni Rosa na babalik ang kanyang anak para kunin sila. Isang masayang reunion ang muling pagsasama ni Rosa at ng kanyang pamilya. Ang kambal ay niyakap ng ina ni Rosa. Hindi niya maipahayag ang kanyang kaligayahan, nang makita niya si Sabrina, pagkatapos ng ilang taon. Saan ka galing? Tanong ni Rosa. Umalis si Sabrina at sinabing aalis na siya para maging mas malakas na babae. Kailangan niya ng space at hindi dapat mag-alala si Rosa sa kanya. Nagpunta ako sa ibang bansa, I'm sorry Rosa, ikinalulungkot ko na umalis ako sa ganoong paraan. I couldn't think of a better alternative, and tell you what is happening, baka ayaw niyo ni tita na umalis ako, kaya nga ako umalis nang walang tao sa bahay para hindi mapigilan ako, paumanhin ni Sabrina. Hindi na sila nagtanong pa sa kanya. Nandito ang mga bata at kailangan nilang mag-ingat. Pumwesto na si Sabrina sa guest room, kung saan siya naglakbay at hindi nagtagal, ay naghanda ang ina ni Rosa ng hapunan para sa kanila. Pagkatapos ng kanilang hapunan, nagbasa si Sabrina ng mga kwento sa gabi para sa mga bata, habang si Rosa ay nanatili at pinapanood siyang kumanta sa mga bata upang matulog. Napangiti siya, naging ina na ang kaibigan niya. Nakita ni Sabrina ang kaibigan na nakangiti, at nakatingin sa mga bata saka siyang umiti din. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng mga taong nakatingin sa mga batang lalaki at nakangiti. Noong mga sanggol pa sila, hindi na niya matandaan kung ilang beses na nagsusumamo ang mga tao na hayaan silang dalhin sila. Marami ang nagbigay sa kanila ng mga regalo, pera at binilhan sila ng mga damit. Alam niyang cute ang mga batang iyon, at gustong-gusto sila ng sino mang makakita sa kanila. Alam kong anak mo sila nang hindi sinasabi. Iyon ba ang pangyayaring humantong sa kanilang pagbubuntis? Tanong ni Rosa. Tumango si Sabrina at tumayo, at hinila si Rosa kasama niya sa sala. Sasabihin niya sa kanya, ang lahat ng nangyari sa kanya nitong nakaraang 4 na taon. Alam ng ina ni Rosa na sasabihin sa kanila ni Sabrina, ang mga bagay pagkatapos makatulog ang mga bata. Hindi na siya nagulat nang makita niya sina Rosa at Sabrina, na magkahawak kamay na lumakad. Umupo si Sabrina at katapat siya ni Rosa. Ang kapatid ni Rosa ay lumabas para sa isang computer game, kasama ang kanyang mga kaibigan. Hinding-hindi ako titigil sa pagpapasalamat sa inyo tita at Rosa, sa pagiging suporta ninyo sa pinakamadilim na oras ng buhay ko. Naniniwala ako na hinding-hindi ako makakaranas ng ganito kakapal na kadiliman, tulad ng naranasan ko 4 na taon na ang nakakaraan. Natuklasan kong buntis ako, nang pumunta ako sa ospital para magpa-check up. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Wala akong pera, walang trabaho at hindi ko alam ang nakabuntis sa akin. Pero kinuha ng doktor na nag-asikaso sa akin na suriin ako. Ikinwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari, at nagpasya siyang humingi ng tulong sa kanyang mga foster parents. Nakabase sila sa ibang bansa. Pumayag sila, at nangakong aalagaan ako at ang pagbubuntis. Kaya nakakuha ako ng visa at naglakbay nang hindi sinasabi sa iyo. Tinanggap nila ako, at doon pa ako nagsimula ng trabaho. Marami akong naipon at minsang dumating ang isang kaibigang doktor, at nakasama ako ng 2 linggo. Inalagaan nila ako hanggang sa ipanganak ko ang aking mga anak. Ang kanyang ina ang pumalit bilang yaya at tagapag-alaga ng kambal, habang ako ay nagtatrabaho, upang makaipon ng pera para sa aking pagbabalik. Ngunit pagkatapos ng 3 taon, napagpasyahan ko na ang kambal ay lumaki ng kaunti at kailangan kong bumalik sa bahay. Sinabi ko sa kaibigan kong si Lance, na balak kong bumalik, at sinabi niya sa akin na tutulungan niya akong makakuha ng trabaho.
Noong nakaraang linggo, ay tinawagan niya ako at sinabi sa akin na inaalok ako ng appointment bilang executive designer sa Tanz Group at narito ako. Maikling paliwanag ni Sabrina. Namilog ang mga mata ni Rosa. Napakaraming dumaan na pangyayari sa loob ng nakaraang 4 na taon. Kung sinabi sa kanya ni Sabrina na buntis siya, hindi niya ito papayagang maglakbay palabas ng bansa. Sinabihan mo man lang sana kami simula nang iwan mo kami, Sabrina. Iniisip ko kung nasaktan ka ba namin at hindi namin alam. Pero alam kong ang pagbabalik mo ay magiging simula ng bagong buhay para sa iyo, Sabrina. Ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay ng lubos. Gusto naming makilala ang kaibigan mong si Dr. Lance. Ang ilang mabubuting tao ay hindi maaaring makatulong ngunit dalhin ang kanilang kabaitan sa kanilang trabaho, at ang mga ganoong tao ay kailangang pahalagahan, sigaw ng ina ni Rosa. Masaya siya na ginawa ni Sabrina ang matalinong desisyon na ipanganak ang kanyang mga sanggol. Ang ilang mga batang babae ay nagpasya na ipalaglag ang pagbubuntis, ngunit hindi niya ginawa. Pupunta siya sa isang dakilang ina. At ang kanyang mga anak, ang magiging pinakamahalagang bagay na nangyari sa kanya. Tiniyak ni Sabrina sa kanila na sasabihin niya ang kanilang pagpapahalaga kay Lance, at aanyayahan din siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, na bibili siya ng bahay bukas sa rekomendasyon ni Lance. Siya ay lilipat kasama ang kanyang mga anak na lalaki bukas, at magsisimula sa kanyang bagong trabaho kinabukasan. Gusto niyang samahan siya ni Rosa na makita ang bahay. Pumayag naman si Rosa, at sinabing magdadahilan siya sa trabaho at sasamahan siya. Nang aasar siya sa pagsasabing madali lang siyang nagtiwala kay Sabrina. Hindi niya alam na baka bigla niyang kunin ang mga anak na lalaki, at mawala ulit sa bahay. Nagtawanan silang lahat, at nagdududa daw ang nanay ni Rosa. Hindi na masyadong bata si Sabrina. Pagkaraan ng ilang oras, iniwan ng ina ni Rosa ang dalawang magkaibigan upang makibalita sa mga lumang panahon. Ang unang tanong ni Sabrina ay tungkol sa relasyon nila ng kanyang boyfriend. Tumawa ng mahina si Rosa at bumuntong hininga. Sinabi niya sa kanya na may nakikita siyang iba nang hindi niya nalalaman. Isang araw niyaya niya itong mag-lunch, at ibinalita ang kanilang breakup sa kanya. Nagsisisi daw siya sa ginawa niyang pag-asa, na ikakasal silang dalawa balang araw sa kanya. Siya ay nagalit dahil sa pagsira sa kanyang tiwala, at pagbibigay sa kanya ng maling damdamin ng pagmamahal. Sinabi niya sa akin na hindi na niya ako mahal. May nakikita na siyang iba at napagtanto niyang kailangan na niya akong bitawan, sabi ni Rosa na may pahiwatig na iiyak na siya. Inaliw siya ni Sabrina, at sinabing makikilala niya ang tamang lalaki. Ang masama ay kailangang umalis, upang ang mabuti ay makahanap ng kanilang paraan sa kanyang buhay. Gusto niyang makipag-usap siya sa pag-ibig sa pagitan ng pagpunta sa isang lalaki. Dapat matuto siya sa sarili niyang karanasan. Sa kanya naman, tapos na siya sa mga lalaki. Hindi na niya kailangan ang mga ito. Ang pamumuhay kasama ang kanyang mga anak, sa paghahanap ng kaligayahan, ang mahalaga sa kanya sa mundong ito. As for falling in love, she doesn't know if that word exists anymore for her. Pagkakataon na ni Rosa na sabihin sa kanya, na muli siyang makakahanap ng kaligayahan. At sa pagkakataong ito, mamahalin natin siya ng higit pa sa inaakala niya. At ang kanyang mga anak na lalaki ay magkakaroon ng lasa ng pagmamahal o pagkakaroon ng isang ama. Ang dalawang magkaibigan, pagkatapos magkwentuhan sa mga lumang panahon ay nag-goodnight sa isa't isa, at pumunta sa kanilang silid. Noong gabing iyon, natagalan bago makatulog si Sabrina. Siya ay nagmuni-muni sa kanyang buhay, 4 na taon na ang nakakaraan. Siguradong masayang namumuhay ngayon sina Conrad at Maya. Pakiramdam ng kanyang stepsister ay maginhawang kunin ang kanyang lalaki ng walang kisap mata. Siya at ang kanyang dating asawa ay walang anumang nararamdaman para sa isa't isa. Pero hindi dapat kapatid niya ang pupuntahan niya at ikakasal. Nilaso ni Brenda ang isip ni Maya laban sa kanya. Mahal siya ng kapatid na kilala niya at kinalakihan. Walang maniniwalang hindi sila galing sa iisang ina. Palagi silang tinatrato ng kanyang ama na parang kambal.
Ano man ang binili niya para kay Sabrina, ganoon din ang nakukuha ni Maya. Kung hindi siya makakakuha ng dalawa, hindi niya ito bibilhin kaysa hindi ibigay sa isang tao. Sa ganoong paraan, pareho silang lumaki, naghahanap ng parehong bagay para sa isa't isa. Ngunit dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, naiba ang dimensyon ng lahat. Maaabutan ng karma si Brenda, sa ginawa niya sa kanya at sa kanyang kapatid. Siguradong pagsisisihan niya ito balang araw. Habang iniisip ni Sabrina na masaya sina Maya at Conrad, may iba pang bumabagabag sa kanila. Hindi masaya si Conrad. 4 na taon na silang kasal, at hindi pa rin siya tumitigil sa pagbibigay sa kanya ng katawan para lang makita siyang buntis. Ngunit hindi na siya makapagpatuloy at kailangan niyang magpahinga sandali. Bakit mo ako hindi pinapansin? Mas kailangan nating maging intimate sa panahong ito na kailangan natin ng anak, pagsusumamo ni Maya. Hindi ito ang oras na mawalay sa kanya si Conrad, lalo na ngayong mas kailangan niya ito. Pipilitin mo ba ako, kung pipiliin kong hindi ka pansinin? Gusto kong matulog at ayoko nang iniistorbo, bulyo ni Conrad sa kanya. Kung patuloy siyang ginugulo, aalis siya ng silid at hindi na babalik sa gabing iyon. Ano ang silbi ng pag-aaksaya ng kanyang pagkalalaki sa isang babaeng walang maipakita dito? Hindi na muling nagsalita si Maya. Tumalikod na rin ito sa kanya at iniwan siyang mag-isa. Sinusubukan niyang subaybayan ang kanyang ovulation, upang siya at si Conrad ay makapagtalik ulit, kung siya ay mapalad at natural na maglihi. 2 beses niyang sinubukan ang IVF at pareho silang nabigo. Hindi niya maisip na ganap na magbabago si Conrad, pagkatapos mabigo ang huling pagtatangka. Kailangan niyang tawagan ang atensyon ng kanyang ina dito. Kailangan niyang malaman kung ano ang naging pag-iiba ng ugali ng kanyang anak. Ayaw niyang bigyan siya ng apo. Kinaumagahan, nag-almusal si Conrad, at medyo masayahin noong umagang iyon. Binigyan niya si Maya ng isang halik sa pisngi bago umalis para magtrabaho. Siya ay tila ibang Conrad mula sa isang sumigaw sa kanya kagabi. Hindi pa niya narinig na may lalaking tumatakas sa kanyang asawa lalo na kapag gusto nilang magkaanak maliban kay Conrad. Napagpasyahan niyang puntahan si Sandra Gomez, at isumbong ang anak sa kanya. Kung hindi siya magbabago, dadalhin niya ang bagay sa kanyang ina. Nag-aalala ang kanyang ina kung bakit hindi maaaring buntis si Maya, sa nakalipas na 4 na taon. At nang mabigo ang pangalawang IVF, halos magkasakit siya tungkol dito. Nagbihis si Maya, at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Nagmaneho siya sa lugar ng kanyang biyenan at natutuwa siyang nakilala siya sa bahay. Malugod siyang tinanong, at tinanong siya ng kanyang biyenan kung kumusta siya. Kumusta na rin ang aking Conrad? Hindi sila nag-uusap sa phone pero bihira silang magkita ng ganoon kadalas. Sinabi ni Maya na maayos ang lahat maliban sa mga gabing walang tulog, dahil sa ugali ni Conrad kamakailan. Hindi na siya nakikipagtalik sa kanya. Napapikit si Sandra at tinanong si Maya kung ano ang nangyari. Nagtiwala siya na walang interes ang kanyang anak na magkaroon ng mistress. Kaya bakit ayaw niyang makipagtalik kay Maya? Inaabangan niya ang pagdadala sa kanyang apo. Pero paano magiging posible iyon kung hindi siya nagiging intimate sa kanya? Anong klaseng anak si Conrad? Tiniyak niya kay Maya na makikipag-usap siya sa kanyang anak, at dapat niyang ihanda ang sarili para sa kanya ng gabing iyon. Kukunin siya niya. Umiti si Maya, gaya ng inaasahan ng kanyang biyenan. Alam niya kung paano hawakan si Conrad sa isang lugar, kung saan hindi niya mapigilan ang mga tagubili nito. Nagpasalamat siya at umuwi. Hindi na siya makapaghintay sa pag-uwi ng asawa, at salubungin ito na naghihintay sa kanya. Umaasa siyang gagana ito sa pagkakataong ito. Pagkaalis ni Maya, tinawagan ni Sandra ang kanyang anak at hiniling na sabay silang maghapunan sa hapong iyon. Hihintayin niya ito sa isang restaurant na ang address ay ipapadala niya sa kanya. Naghanda si Sabrina, at hindi nagtagal ay bumalik si Rosa mula sa opisina. Nagtungo silang dalawa sa isang ahensya kung saan sila hinihintay ni Lance. Pagdating nila, sinabi niya sa kanila na nakita niya ang bahay, at naghihintay na makita din ito ni Sabrina.
Noong una ay hindi niya nakita ang babaeng kasama ni Sabrina, o mas mabuti pa ay nagko-concentrate siya sa kaibigan na hindi niya napansin na kasama nito. Nakita ito ni Sabrina at sinabing gusto niya ito. Ito ay isang portable complex na sapat para sa kanya at sa kanyang mga anak. Binayaran niya ito at saka pinirmahan ang mga papeles sa bahay. "I'd like you to meet my friend, the one I told you about," pagpapakilala ni Sabrina, at ganoon din ang ginawa niya kay Lance. Noong nakita ni Lance si Rosa, nakipagkamay ito sa kanya at nagpakilala at ganoon rin si Rosa. Napangiti si Sabrina at nagustuhan ang paraan ng pagkilala nila sa isa't isa. Hiniling ni Lance na sabay silang mag-lunch at sumakay na ang mga babae sa kanilang sasakyan. Nasa restaurant na iyon si Lance at ang kanyang mga kaibigan, nang dumating si Sandra Gomez. Noong una ay hindi niya nakita si Sabrina, ngunit matapos marinig ang mga usapan ng ilang tao sa malapit, lumingon siya at tumingin sa kanila. Laking gulat niya nang makita niyang ang masayahin sa tatlo ay si Sabrina Castillo. Nasaan siya nitong mga nagdaang taon? Matapos malaman na siya ay na-set up at ang kanyang anak ay bahagi ng sabwatan, hindi na niya ito nakita mula noon. Hindi naging komportable si Sandra Gomez nang makita si Sabrina. Kinakain na siya ng guilt at gusto niyang tumayo, pero saktong dumating ang anak niya at umupo sa tapat niya. Tinapik niya ang kanyang anak, at tumingin sa direksyon kung saan nakaupo si Sabrina kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinundan ng mga mata ni Conrad ang direksyon kung saan siya hinihiling ng kanyang ina na tumingin. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Connie Maximo of Taiwan, Fiel Daliwan of Singapore, Luz Tua of Israel, Anna U. Powell of Florida, USA, Darkman Ed at Mimi of Canada, Vianeka Sagde of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Devorah Valdez of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jane Zinyu of Riyadh City, Rodever Magallanes of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Linda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Fe Cruz, Judy Char, Harna Baduli, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Vilma Sakin, Ellen Juanilo, Eve Tisoy, Zenaida Porter, Maria Luningning Fabre, Jules HL 101, Reina Roque, Gemela Dumasil, Jelon Dennis Ruiz, Helen Tambanilo, Mari Lupanerio, Teoni Villariz, Banana Erix, Nympha Tolentino, Alma 1027, Twin Angels TV, Manette Chavez, Dear Lady Love TV, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Madel Fuerzas, Jenny Cabanca, Leilani Cordero, Marizel Varona, Girly Bautista, Femalig Onlina, Yasrina Abdullah, Jenny Joy Ruiz, Rosemay Oxen, Sons OFW Vlog, Castaneda Jane, Sunida Abo, Esther Serdancilo, Maria Renbuentipo of Uniza Alcasim KSA, Jean the Best of England, Mary Grace Galen of Riyadh KSA, Dylan 21 of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh KSA, Shunli Diaries, Teresita Arevalo, Raquel Kilao, Merlon Basarte, Churito Flores, Gemma Valmonte, Mirna Catinina. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.